Wala ka bang valid ID at gusto mong kumuha ng valid ID? Ito ang para sa iyo. Kaya tara, samahan niyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. Kung gustong gusto mo nang magkaroon ng valid ID pero wala kang valid ID kasi ang requirements sa pagkuha ng isang valid ID ay kailangan din ng valid ID, ito na ang sagot para sa iyo. So kumuha na kayo ng postal ID. Kasi yung postal ID, pwede po kayong kumuha kahit wala kayong valid ID. So mamaya pag-usapan natin kung ano-ano yung mga requirements na kailangan nila para makakuha ng postal ID na hindi na kayo magpapakita ng valid ID. So ngayon pag-usapan natin kung ano-ano nga ba ang mga requirements sa pagkuha ng postal ID. So una sa mga requirements ay yung postal ID form. So kailangan ninyong mag-fill up, mag-download ng postal ID form. So para ma-download yan, pumunta kayo sa mga search engine ninyo kagaya sa akin Google Chrome at pagkatapos i-type ninyo ang postal ID form. At pagkatapos, scroll down nyo na lang po hanggang sa makita ninyo itong PhilPos, yung may downloadable form na nakalagay. So, i-click nyo na lang po yan. At pagkatapos may makikita kayong ganito, so i-click nyo na lang po ito. At may makikita po kayong ganito, i-click nyo na lang po ang download again. At kung may makita kayong ganito, i-click nyo na lang po ang just once. So, ito na po yung application form for postal ID card. So, fill upan nyo na lang po lahat yan. Yang may mga kulay pula na check dyan, kailangan talagang fill upan yan. Huwag nyong i-blanko. Madali lang naman po fill upan yan kasi halos lahat dyan is personal information. So kayang-kaya na po yan. So i-download nyo po yan, ipaprint pagkatapos fill upan. At ang pangalawang requirements is yung proof of identity. So ano-ano nga ba ang mga proof of identity na tinatanggap nila? Una is yung birth certificate issued with the Philippine Statistic Authority or PSA or Local Civil Registry or LCR, SSSU MID, GSIS, passport or driver's license. So yung mga nabanggit ko ay mga primary IDs and documents na tinatanggap nila. At dahil sa wala pa kayong valid ID, ang pwede niyong dalhin dito ay ang birth certificate. So huwag kayong mag-alala guys, pwede naman kayong kumuha ng birth certificate online. May video na po akong ginawa dyan, ilalagay ko na lang po yung link sa description box. So for example, wala pa kayong birth certificate or hindi pa kayo nakakuha ng PSA birth certificate, huwag mag-alala kasi pwede pa rin kayong kumuha ng postal ID kahit wala pa kayong birth certificate na nakuha. So pwede nyong gawin tong pangalawa. Magdala lang kayo ng dalawang documents na nandito. Take note, dalawa po. At dahil sa wala pa kayong valid ID, so dito pumili kayo ng dalawang documents na dadalhin ninyo as proof of identity. So ang mga nandito ay ang baptismal certificate, confirmation certificate, elementary or high school form 137, NBI clearance, police clearance, Siemens book, transcript of records, at kung meron kayong school ID, pwede nyo pong gamitin yan. So take note po, ito yung mga secondary documents na pwede ninyong dalhin. So magdala po kayo ng dalawa na nandito. Kung wala po kayong birth certificate. Pero kung meron kayong birth certificate, pwede na po kayong hindi magdala kahit isa sa mga nandito. Kung wala kayong birth certificate, magdala kayo ng dalawang documents na nandito. At pangatlong requirements na dapat ninyong dalhin is yung proof of address. So magdala po kayo kahit isa sa mga proof of address na nandito. Una is yung barangay certificate issued with 3 months before your postal ID application, utility bills, electric, water, internet, cable at iba pa. Basta sa inyo po nakapangalan. Bank statement, credit card billing statement, certified true copy of list title issued by Land Registration Authority. So sa lahat ng mga proof of address na nabanggit, kung wala kayo talaga kahit isa sa mga yan, ang pinakamadaling kunin dyan is yung barangay certificate. At kung meron na kayong na-download na postal ID application form at na-fill upan nyo na ito at meron na din kayong proof of identity at proof of address, pwede nyo nang isubmit ang mga requirements kahit sa ang post office. At pagkatapos doon na kayo kukunan ng picture, fingerprint at signature. May itinalagang 261 postal ID capture station sa buong bansa. At para sa mga nagtatanong
kung meron bang malapit na capture station sa lugar namin. So ito po yung listahan ng mga capture station sa buong bansa. So para po sa NCR, nandito po sa Novaliches, Parañaque, Pasig, Quezon, Robinsons Malabon, SM Aurora, SM North EDSA, SM San Lazaro Manila, SM South Mall, Taguig City Hall, Valenzuela City of Venice Grand Canal. At meron din dito sa BMSM Manila, Makati City, Mandaluyong, Manila City, Marikina City, Muntinlupa City, tapos may mga address dito sa gilid. So hanapin nyo na lang po kung saan mas pinakamalapit sa inyong lugar. At meron din po sa Luzon, sa Cabuyao, Calamba, Cainta, Dasmariñas, Imus, La Trinidad, Legazpi City, Ligao City. Meron pa dito sa Lipa, Lubao, Mariveles, Malolos, Naga, San Fernando, San Pedro, San Isidro, Santa Cruz, San Miguel, Santa Rosa, SM Bacoor, SM Puerto Princesa, SM San Fernando City, Tarlac City, Taytay, Tuguegarao City, Ordanita City, Vigan City, Angeles City, Antipolo City, Apari, Aurora, Bacoor, Baguio, Baliwag, Batangas, Bayumbong, Binyan City, Cabanatuan City, at meron din po sa Visayas, sa Bacolod City, Cebu City, Dumaguete City, Iloilo, Kalibo, Lapu-Lapu, Mandawi, SM Cebu, Tacloban City, Tagbilaran City, at sa Mindanao meron din po Bayugan City, Cagayan de Oro, Cotabato, Davao, Kidapawan, Coronadal, Malaybalay, Pagadian, San Francisco, Surigao City, Tacurong, Tagum City, Zamboanga City. So hanapin nyo na lang po, nandito naman po yung address sa gilid kung saan yung exact location nila. At dahil sa centralized printing at database, garantisadong genuine ang inyong bagong postal ID. Kaya maraming kumikilala dito bilang valid ID. Kinikilala din ang postal ID kahit saan man sa mundo. At para po sa mga nagtatanong kung magkano ang magagastos, standard po ang price nito kahit saan. Para sa mga first time application, 504 pesos po yung magagastos ninyo. Para naman sa mga renewal application, 504 pesos pa rin yung magagastos. At kung ipaparas nyo ito, nasa 650 po yung mababayaran ninyo. At ang postal ID po ay ihahatid mismo sa inyong mga tirahan. Yes po, after ng application ninyo, mag-aantay kayo ng mga ilang araw para i-deliver nila yung postal ID ninyo sa inyong bahay mismo. So kung nasa Metro Manila kayo, nasa 15 working days bago dumating yung postal ID ninyo. At para naman sa mga other cities and provinces na outside Metro Manila, nasa 20 working days po bago dumating. At kung nasa remote provinces and islands, 30 working days po ito bago dumating sa inyo. At dapat nating tandaan na ang validity ng postal ID ay hanggang 3 years po. So kumuha ka na ng bagong PhilPost postal ID. Mas maganda at mas pinagkakatiwalaan.